Dahil yung inapaluto ng lumi, para naman meron kaming pagsaluhan habang nagchichismisan. Hoy, hindi gayon. First time ko lang to lulutuin, pero i-try natin yung best natin para maging masarap. So, bale, eto, nagpainit ako ng kawali, dinalagyan ko ng cooking oil, garlic, and then onion. Sa ako naman to, menekos-mekos hanggang sa lumabas yung masarap niyang aroma. Lalagay na rin ako dito ng karne. Pork yung ginamit natin, then ayan, imekos-mekos natin yan hanggang sa mamutla. Pagkatapos, isusundan naman natin to ng atay. Hintayin natin mamutla yung atay, din saka natin to paghaluin ng dahan-dahan para hindi naman siya maduro. Then, titimplahan ko na to ng kaunting paminta. Dahil papakuluan pa natin to, so maglalagay tayo dito ng 1 cup na tubig. Sundan ko pa to ng toyo at saka patis. Pagkatapos, isaka naman natin to, mekos-mekos hanggang sa mahalo yung mga ingredients na nilagay natin. Naglagay din pala ako ng cubes. Pag kumulo na, ilalagay na natin yung carrots. So, marami namang way ng pagluluto ng lumoy, pero ito yung version namin. Pagkatapos, isaka ko naman to lalagyan ng maraming tubig. Yung mainit na nga lang, yung pinili ko, para naman mabilis siyang kumulo. Squid ball at kikiam naman yung sinunod natin ilagay. Pagkatapos, saka natin ilagay itong Mickey. Yung dami ng tubig na nilagay ko mga ka-olives, nakadepende sa dami ng Mickey na ilalagay natin. So, mabilis sumipsip yung tubig nito mga ka-olives, kaya kailangan imekos-mekos na natin to agad. Nilagyan na natin to ng gulay. Maraming version yung pagluluto nito mga ka-olives. Bawat lugar may kanya-kanya silang version. Kaya hindi nyo masasabi kung tama or mali ang ginagawa ko. Char. Tunaw din ako ng cornstarch pagkatapos ilagay na natin dito para naman malapot yung ating sabaw. So yan, imekos-mekos natin yan ng dahan-dahan hanggang sa maluto. Pagkatapos, maglalagay naman tayo dito ng kaunting asin. Din sinundan ko pa nga ito ng itlog na binati. Ilang minuto na lang maluluto na to, kaya sobrang excited na ako matikman itong luto kong lumi. Kasi first time ko lang talaga to ginawa. Maglalagay din tayo dito ng itlog ng pugo. So dahil mahilig sa itlog yung mga bata dito, kaya medyo dinamihan namin. So, eto na nga yung pinaka-exciting part mga ka-olives, yung tikiman time. Kaya eto, nag-plating na nga ako dito mga ka-olives para naman makakain na itong mga bisita natin. Sir, Angkol. Sobrang ingay ng background ko mga ka-olives kasi nga ang kukulit nitong mga bata. Kanina pa kasi nag-aantay dito sa niluluto ko. Lagi na lang talaga silang excited. Gayon. Nangunguna talaga sa pagsandok itong tatay ko kasi mahilig talaga to sa pansit. May lahi kasi siyang Chinese. Basta lahat ng klase ng noodles kinakain niya. Ganon. So ito naman yung aking tito. Ito talaga siyang magaling magluto sa pamilya namin. Sabi ko pagka masarap pwede mong sabihin. Pero pag hindi ka nasarapan, huwag ka na lang magsalita. Alam ko na yon. Pero sabi niya, masarap daw. Niniwala talaga ako dyan mga ka-olives kasi isa nga siya sa mga magagaling magluto sa pamilya namin. Ito na nga yung aking mga alaga dito mga ka-olives. Sobrang dami pala ng mga anak ko. Tapos parang magic, nagsisilabasan pagluto na yung pagkain. Bigla na lang talaga silang dumadami. Actually, kukunti pa lang yung mga pamangkin ko mga ka-olives kasi pag dumating pa yung 5 kong mga pamangkin na maliliit na sobrang kukulit, sobrang dami na talaga ng pakakainin ko. Pero okay lang yan mga ka-olives.